Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Olan. Taong 1968, Bunawan, Negros Oriental. Noong mga panahong ito, meron ng pamilya sa Bunawan si Olan. Malaki na noon ang dalawa niyang anak at ang bunso naman, nasa edad 3 anyos. Kagaya rin sila ng marami, kapos at naghihirap din sa buhay. Upang makaiwas sa dami ng mga pangangailangan, nagdesisyon silang manirahan malayo sa baryo. Kapag doon kasi sila nakatira, lahat ng kailangan ng kanilang pamilya, gagamitan talaga ng pera. Samantalang kapag malayo sila, tamang pagpapagal lang buong maghapon, magbubunga na pagkaraan ng ilang buwan. Malaya rin sila noon sa espasyo, lalo pat wala silang mga katabing bahay. Ang nag-iisang problema lang, yung mga mamamatay taong gumagala na usap-usapan sa kanilang lugar. Ayon sa kanilang mga kakilala, hindi maganda ang pwesto ng bahay nila. Bukod kasi sa madali yung makita, nasa gilid lang din yon ng daan. Ilang beses na rin siyang pinaalalahanan noon ng kanyang mga kaibigan ukol dito, pero hindi nagpasindak si Olan. Sa halip na lumipat ng baryo, nagdesisyon siyang armasan na lamang ang kanilang tahanan. Bawat sulok ng dingding noon, may makikita kang matatalas na sundang o hindi naman kaya'y patibong. Matibay din ang bakod ng kanilang tahanan, kaya bago ka pa man doon makapasok, matutunugan ka na ng pamilya ni Olan. Kung hindi nyo kasi na itatanong, kasabay ng mga matitibay na kahoy ay yung mga latang nagkakalansingan sa itaas nito kapag yon ay nasasagi. Ang ingay ng mga latang yon, sapat na para magising itong si Olan sa kasagsaga ng gabi. Akala niya sa ganung paraan magiging ligtas ang kanyang pamilya. Pero nung malaman naman ito ng kanyang asawa, araw-araw na yung hindi mapakali kapag umaalis siya. Palagi rin nilang pinag-aawayan ang tungkol dito hanggang sa hindi naglaon niyaya siya nito na lumipat na lang patungo sa lugar ng mga kadugo nito. Ayaw namang tumugon ni Olan sa ganoong pakiusap ng kanyang asawa, kaya kalaunay nagdesisyon na lamang sila na bumisita roon para makahingi ng patnubay sa kanilang mga desisyon sa buhay. Nang malaman niya ang hangarin ng asawa niya, hindi na rin siya nag-alangan pang yon ay pagbigyan. Sa panahon ng tagsibol ng kanyang mga pananim, tumungo sila sa karatig lupain ng Bunawan na tinatawag na Dubdub. Di naman ganun kalakihan ang lugar na yon, kaya pagdating nila roon, madali nilang nahanap ang bukid na pinagtitirhan ng mga kadugo nito. Ilang taon na rin ang nakakaraan ng bumisita sila Olan sa lugar, kaya hindi niya maipagkakaila na naninibago siya sa ganda ng mga tanawin. Gayunpaman, kahit nahuhumaling siya sa kagandahan ng paligid, pinili niyang ituon ang kanyang wisyo sa kung ano ang pakay nila. Hindi naglaon. Pagdating naman nila sa lupain ng pamilya ng asawa niya, nadatnan nila ang iilan sa mga tiyuhin nito na nag-aararo sa malawak na palayan. Ilang oras pa ang dumaan. Matapos ang gawain ng lahat, doon na sila nito napansin. Nung nakilala ng mga tiyuhin niya ang asawa niya, agad naman yung lumapit habang masayang nagtatanong ukol sa kanilang pagbabakasyon. Bagaman biglaan at wala silang ibinigay na abiso sa mga ito, nakapagtatakang hindi yun naghinala na may kailangan sila rito. Sa pagsapit naman ng gabi, nagkaroon sila ng munting piging. Lahat ng imbitado purong mga kadugo. Yung mga matatanda na rin sa pamilya, masayang nagmamasid sa malayo habang kasama ang kanilang mga anak at apo. Ang mga magulang naman ng asawa ni Olan, walang patid sa pagkumusta sa kanilang dalawa at sa kanilang mga anak. Sa paglalim naman ng gabi, doon na isinagawa ang pangunahing handa ng piging.
Nagkaroon din ng seremonya bilang pasasalamat kung saan may inialay itong 2 buong baboy sa kanila. Kahit buhay pa ang mga hayop, inilubog yon ng mga ito sa kumukulong tubig na naroon sa 2 malalaking kawa. Matapos nun, agad namang iniahon ng baboy para pagpira-pirasuhin kahit may mga nakikita pa siyang balahibo rito. Nakapagtataka man ng ganoong ritual, base sa nalalaman ng kanyang asawa, matagal na panahon na yung ginagawa ng kanilang pamilya. Itinuturing nila itong pampaswerte sa mga kadugo nilang muling napapadpad sa lugar nila. Ilang minuto pa ang lumipas, isa-isa nang iniabot ang piraso ng karne para sa mga taong naroon. Nang masipat naman yun ni Olan, wala siyang tinanggap kahit isang plato, gawa ng wala namang pampalasa ang mga karneng ibinigay sa kanila. Buong proseso niya kasing tiningnan ng paghahanda nito, at kahit asin wala siyang nakitang inilagay doon. Ayon nga sa kanya, kahit laki sila sa hirap, hindi sila kakain ng ganun. Bukod kasi sa alam niyang hindi maganda ang lasa nito, masyado rin yung mataba. Mabuti na lang, nang tanggihan niya ito, hindi naman yung nagreklamo o nag-isip ng kung ano. Basta ang ginawa ng taong nagabot sa kanya ng plato, tumuloy lang patungo sa kabilang mesa kung saan naroon ang iba pang mga bisita. Bago sumapit ang hating gabi, tapos na nga ang panginginain ng lahat, indikasyon na doon na rin nagtatapos ang kanilang selebrasyon. Bago sila naghiwa-hiwalay, doon na sila seryosong tinanong ng ama ng kanyang asawa ukol sa kung ano ang kailangan nila. Mariin din itong inilahad, kinakailangan nilang sabihin ang kanilang dahilan sa harapan mismo ng kanilang pamilya. Mahalaga ang ganoong bagay upang malaman ng lahat ang kanilang kalagayan. Nang marinig naman yon ng kanyang asawa, agad naman itong ipinagtapat ang tungkol sa kanilang problema. Habang nagsasalita ito, pansin na pansin talaga niya ang pananahimik ng karamihan na parabang maigi talaga yung nakikinig sa kanilang mga ibinabahaging istorya. Hindi naglaon. Nang maunawaan naman ito ang lahat, nagsimula na yung mag-usap-usap. Bagaman hindi nilalakasan ng mga ito ang kanilang mga pinag-uusapan, rinig na rinig talaga ni Olan ang pagbulungan ng mga tao sa paligid. Maya-maya pa, pagtahimik ng lahat, tumayo ang ama ng kanyang asawa na siya namang dali-daling nilapitan ng 6 na matatanda sa pamilya. Ibinahagi ng mga ito ang kanilang mga saloobin hanggang sa kalaunay nag-utos na ito na kunin na ang sagot sa problema ng dalawa. Dala naman ng kuryosidad ni Olan, tahimik lang naman niyang hinintay kung ano ang dadalhin ng lalaki. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nasipat niya ang matabang tutang kulay itim na dala-dala nito. Mahabang balahibo ng asong yan, at sa unang tingin aakalain mo talagang may lahi ito. Pagkakuha naman doon ng ama ng asawa niya, agad naman siya nitong tinawag kasabay ng pag-abot sa kanya ng tuta habang nagsasabi ng, "Ito ang sagot sa problema ninyo. Alagaan mo ito ng maigi at pakainin mo ng mga pagkaing sasabihin ko lang sayo. Makinig ka ng maigi, Olan, sapagkat para sa inyo ang mga sasabihin ko." Kasabay ng pagwika ng kanyang ama ay ang pagninig naman ng kanyang katawan. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya may halong paninindak sa bawat salitang binibitawan nito. Siyempre dahil sa masama na noon ang kanyang nararamdaman, pinili na lamang niyang manahimik habang nakikinig. Base sa kanilang napag-usapan, mga hilaw na karne lamang ang pwede niyang ipakain sa tuta. Kailangan ding nasa kulungan lang yon sa ilalim ng sahig ng kanilang bahay upang hindi ito gumala kung saan-saan. Importante ding pakitaan niya ng mabuting pag-uugali ang asong yon, nang sa gayoy gantihan din sila nito ng kabutihan. Mariin din itong inilahad
na kahit anong gawin ito, wag na wag niya yung sasaktan. Yon ang pinaka-importante dahil doon masusukat ang katapatan ng hayop sa kanila. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, agad namang hinuwakan niya ng mahigpit ang ibinigay nitong alaga. Pagsilay naman niya rito, agad namang tumambad sa kanya ang maamo nitong muka. Maya-maya pa, pagbalik naman niya sa kinaroroonan ng kanyang pamilya, napansin niya ang asawa niyang masaya. Dahil dito, nangako naman si Ola na susundin niya ng maigi ang lahat ng habilin ng ama nito. Alam niya kasing malapit sa ama ang asawa niyang yan, kaya para mapanatili yung maligaya, pinagsumikapan niyang sundin ang lahat ng payo at paalala nito. Dumaan pa ang ilang araw na pananatili nila sa lugar. Wala naman silang nakitang kakaiba, maliban sa gabi-gabing salo-salo ng pamilya. Naisa na nilang makikain kasama ng mga ito, pero hindi talaga nila nagugustuhan ang luto. Kung hindi kasi hilaw, walang pampalasa o anumang rekado. Halos 1 linggo nilang pinagtiisa ng ganoong pagkain hanggang sa kalaunay nakabalik na sila sa kanilang pamamahay. Bago bumalik sa trabaho si Olan, sinigurado niya munang nasa maayos ng kalagayan ang kanilang alaga. Sa totoo lang pinuno, sa tagal ng nag-aalaga ng aso ni Olan, doon pa lamang niya napansin ang abnormal na bilis na paglaki nito. Noong nasa dubdob pa lang kasi sila, batang-bata pa talaga ang asong yon. Pero pag uwi nila, halos mabilis na yung nakakapaglakad. Triple na rin ang laki nito, kaya na may hindi niya na yun gaanong mabuhat-buhat. Isang bagay lang din ang kinaayawan niya sa asong yon, at yun ay walang iba kundi ang katigasan nito kapag papaliguan niya. Minsan kinakagat pa siya, dahilan para tumulong na ang kanyang asawa. Ilang buwan pa ang lumipas, kasing laki na ng matandang kambing yung alaga nila. Pinangalanan niya yung Karding, gawa ng yun naman ang tawag dito ng kanyang asawa. Mabait na aso si Karding. Katunayan, napakaamo nito sa kanila. Tuwing umuwi siya galing trabaho, yon ang unang sumasalubong sa kanya. Ang kaso lang, kabaliktaran naman ang pagiging maamo nito sa mga tao nitong hindi nito kilala. Kapag kasi nakakasila yon ng mga panauhing bago sa kanyang paningin, napakabagsik ng pag-uugali nito. Ultimo si Olan, hindi yun mapigilan. Ang tanging nakakasaway lang din dito ay yung asawa niya. Alam na kasi nito kung papaano sawayin ng aso kapag nagwawala ito. Dahil sa ganoong rason, marami ang pinangilagan ng bahay nila. Alam niyo pinuno, yung daang malapit sa kanila noon, nilipat yun sa kabilang bahagi dahil sa bagsik ng aso nila. Hinayaan lang naman nila ito, lalo pat para din naman yun sa kapakanan ng karamihan. Kapag pumapanhik din siya noon sa baryo, marami ang nagtatanong ukol sa pinapakain niya sa aso. Kapag naririnig yun ni Olan, ginagawa niya yun ng paraan para malusutan. Ayaw niya kasing ibahagi sa mga ito na ang kinakain ni Karding ay purong karne ng mga hayop na nakukuha niya sa bukid at pangangaso. Kahit nga siya, aminadong hindi niya talaga maisip kung bakit gano'n ang paborito ng alaga nila hanggang sa dumating ang isang gabi na narinig nilang paulit-ulit na kumakahol ng malakas itong si Karding. Dala naman ng pag-aalarma ni Olan, agad naman siyang sumilip sa dingding at doon nga niya nakita yung 7 kataong armado ng mga itak. Pilit yung pumasok sa bakuran ng bahay nila na siyang naging sanhi para magkalansingan ang mga lata. Nang mapagtanto naman niyang may gagawing hindi kanais-nais ang mga panauhing yon, agad naman niyang hinila ang tali na siyang pumipigil sa pintuan ng kulungan ng kanilang alaga. Paglabas naman ni Karding noon, mabilis naman itong sinugod ang mga tao. Habang binabagtas nito ang daan, nakapagtatakang hindi na yon gumagawa ng ingay. Kahit masyadong maitim din ang balahibo nito, kitang-kita pa rin yun ni Olan
buhat sa namumula nitong mga mata. Ilang segundo pa ang dumaan. Nang marating na ng asong kinaroroonan ng mga panauhin, agad naman itong sinunggaba ng isa sa mga ito. Buong puwersa niya yung kinaladkad papalayo sa mga kasama nito, habang walang patid na sinasakmal ang kaliwa nitong bisig. Sa laki at talas ng pangil ng asong yon, hindi na rito naging mahirap pa nakalasi ng braso ng taong yon. Matapos naman itong magawa ni Carding, agad naman itong binitawan ng sakmal-sakmal nitong kamay, sabay sunggab sa ulo ng kanyang biktima. Pagkagat niya rito, di niya na yun binitawan hanggang sa bumauna ang kanyang pangil sa mismong bungo nito. Yon ang naging daan upang mabilis na mabawian ng buhay ang taong yon. Matapos naman ang mga pangyayari, agad naman itong binitawan ang napatay nitong tao, sabay sugod sa iba pa nitong mga kasama. Nang masipat naman yon ng grupo, hindi na rin yon nagdalawang isip na lumayo sa pamamahay nila. Nang mapagtanto naman yon ng aso, minabuti naman itong bumalik kung saan naroon ang taong napatay niya. Walang patid niya yung kinain, hanggang sa buto na lamang rito ang natira. Nang masipat naman itong wala ng laman ng bangkay ng inangat-ngat niya, ito na rin mismong gumawa ng hukay kung saan yon ililibing. Matapos nun, nagmamadaling bumalik ang aso sa loob ng kulungan nito. Hindi na rin yun umimik pa. Animoy nagawa na nito ang kanyang trabaho. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, pakiramdam ni Olan walang nangyari. Gayunpaman, kahit yon ang kanyang inaakala, hindi niya maiwasang ipagbigay alam sa asawa niya ang tungkol sa kanyang mga nakita. Noong una, sinabihan siya nitong baka nananaginip lang. Pero nang mahukay na niya mismo ang labi ng taong namatay, doon na rin yon naniwala. Ngunit, sa kabila ng kanilang mga natuklasan, sadyang hindi pa rin sila makapaniwala na kagagawan yon ni Carding. Napamahal na sa kanila ang asong yon, kaya kahit anong isipin nila noon, wala sa balak nilang ipapatay ito. Habang hinuhukay nga ni Ola ng ukang ginawa nito, tinutulungan pa siya ng aso. Dahil sa ganoong pangyayari, nagdesisyon silang ilihim na muna yon pansamantala. Sa isip-isip ni Olan, kung taga-baryo ang taong yon, agad din naman nila itong malalaman dahil paniguradong maghahanap ang mga kadugo nito. Ang problema lang, hindi nila maaaring ibalik ang labing kanilang nahukay dahil paniguradong mahaharap sila sa isang malaking asunto. Para naman hindi sila madawit sa kahit na anong kaso, inilibing niya yon sa malayo. Lahat ng pwedeng ebidensyang makuha sa bahay nila, sinigurado niyang nadala niya. Nang magawa na yun ni Olan, agad naman siyang bumalik sa kanilang pamamahay. Paglapit naman niya sa kanyang asawa, muli na naman nilang pinag-usapan kung ano ang pakay ng taong yon. Base kasi sa kanyang mga nakita, kung may ordinaryong pakay lang yun sa kanila, bakit may dala-dala itong tabak tapos sa likod pa ng bahay nila dumaan? Kumbinsido rin siyang hindi niya yun kilala, gawa ng karamihan sa mga nakakakilala sa kanya, pawang alam ang tungkol sa alaga niyang si Carding. Dumaan pa ang mga araw. Wala naman siyang nasagap na balita ukol sa nawawalang tao sa kanilang lugar. Ang nalaman niya noon ay ang tungkol sa mga mamamatay tao na muling naglilibot di kalayuan sa kanilang baryo. Usap-usapan na rin noon na may nabiktima na yung pamilya, ngunit naging bigo ang mga ito buhat sa pagiging matapang nung huling haligi ng tahanan. Nalaman din niyang nalagasan na ng isa ang grupong yon, na halos wala namang ideya ang mga nakakakilala sa mga ito kung saan yun namatay o pinatay. Pagkarinig naman ni Olan ng tungkol dito, agad naman niyang inihanda ang lahat ng kanyang gamit. Gabi-gabi na rin siyang naging alerto sa takot na baka muling bumalik ang mga mamamatay tao.
Subalit, nang mapansin naman yon ng kanyang asawa, kampante naman siya nitong inabisuhan na wala siyang dapat na ipag-alala. Dagdag pa nito na, ligtas na sila dahil naroon ang aso nila. Pagkarinig naman niya sa mga katagang yon, doon niya napagtanto na may kakaiba nga sa alaga nila. Upang malaman ito, seryoso niyang kinausap ang kanyang asawa ukol sa bagay na yon. Dahil sa kanyang mga naging tanong, minabuti naman itong ilahad sa kanya ang katotohanan. Ayon sa asawa niya, yanggaw ng kanilang pamilya si Carding. Ang angkang kanyang pinagmulan, nabibilang sa lahi ng mga aswang na may kakayahang gawing aswang ang mga hayop. Sa pamamagitan ng ritual at pagpasa nila roon ng bertud, nagiging posible ito. Dagdag pa nito na, likas na sa kanilang angka ng pagkain ng laman ng hayop, subalit ibang usapan na pagdating sa mga yanggaw na hayop. Ang mga nilalang kasing yon, walang pili sa pagkain. Nakadepende rin ang pag-uugali nito sa pakikitungo ng sinusunod nitong amo. Dagdag pa ng asawa niya, kaya tanging yun lamang ang sinusunod ni Carding ay dahil sa nararamdaman ng asong yon ang dugo ng angkan na lumikha sa katangi-tangi nitong abilidad. Isa rin yon sa mga naging rason nito kung bakit sila tumungo sa lugar ng Dubdub. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, inamin sa kanya ng asawa niya na hindi ito aswang. Ang ganoong kaunlaran kasi nakadepende sa kanilang pasya. Hangad sana noon ng asawa niya na maging ganon, pero nang makilala siya nito, nagdesisyon niyong manatili bilang isang pangkaraniwang tao. Mas nanaisin kasi nitong mabuhay at mamatay ng may pamilya kaysa mabuhay ng matagal na hindi man lang nararamdaman ng totoong pagmamahal. Dahil sa mga testamentong ibinahagi nito sa kanya, tumulo na lamang ang luha niya. Ramdam kasi noon ni Olan ang pagpapahalaga sa kanila ng kanyang asawa. Alam din niyang mabuti ang hangarin ng puso nito para sa kanilang lahat. Matapos naman niyang malaman ng tungkol dito, nagdesisyon siyang gawin na lamang kung ano ang nararapat. Sa isip-isip niya, di hamak na mas pabor sa kanilang pagkakaroon ng ganoong aso kaysa dumepende sila sa kanilang walang kasiguraduhang abilidad. Nang maliwanagan na siya sa mga bagay-bagay, minabuti naman nilang ipagpatuloy ang kanilang normal na buhay. Kahit alam niyang hindi pangkaraniwang aso itong si Carding, hindi pa rin niya binago ang pakikitungo rito. Sa pagdaan pa ng mga araw, nanatili silang handa laban sa mga nakaambang panganib. Alam niya kasing hindi titigil ang grupong yon na hindi makagante sa kanila. Akala niya abutin pa ng ilang araw bago yun muling bumalik, pero pagkaraan lamang ng ilang araw, muli na naman yung nagparamdam sa kanilang tahanan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nasipat niya ang pangkat na yon na umaaligid malapit sa kanilang bahay sa kasagsagan ng hapon. Ang kaso lang, kahit nakita niya ng malinaw ang pagmumukha ng mga ito, wala pa rin siyang ideya kung sino-sino ito. Kinagabihan, pagpatak ng 9:00, aligagana ang aso nila sa ibaba. Panay na yon sa pag-atungal tapos parang hindi na yon mapakali. Nang mapansin naman ito ng kanyang asawa, agad naman siya nitong niyayang lumabas. Pagdating nila sa kulungan ni Carding, nilapitan niyo ng asawa niya tapos may kung anong ibinulong yun dito. Pagbalik naman ito sa kanyang kinaroroonan, laking gulat na lamang niya nang humaba ang mga kuko nito kasabay ng paglaki ng tiyan nito. Nagkaroon din yun ng 18 pangil, kalakip ng matatalas nitong balahibo. Ayon kay Olan, nung nahawakan niya ang balahibo ng alaga nila, napansin niyang sobrang tigas nito. Sinubukan niya rin yung baliin pero wala talaga. Sa tigas ng mga balahibong yon, alam niyang kinakailangan niya ng makabagong kagamitan para putulin ito. Dahil sa ganoong rason, napatunayan niyang totoo nga ang sinabi ng kanyang asawa sa kanya.
Nang makapagpalit na ng anyo ang aso, mabilis naman itong tinahak ang daan papalabas ng kanilang bakuran. Di pa man nakakarating ang mga mamamatay tao sa kanilang lugar, sinalubong na ito ni Karding. Ayon kay Olan, nadatanyo ng aso nila sa isang masukal na kakahuyan ilang metro lang ang layo sa bahay nila. Pagsilay doon ng aso, walang patig naman yung umaatake na siyang naging sanhi upang magsigawan ang mga mamamatay taong nagmamasid. Paisa-isa na rin yung nagsipulasan pero hindi yun sapat upang matakasan nila ang bagsik ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas. Napalitan ng iyak at pagdadalamhati ang sigaw ng mga ito. Pilit na nagmamakaawa sa aso ang mga taong yon, pero kalaunay pumanaw din ang mga ito. Ayon kay Olana, sa sobrang galit ni Karding sa mga taong yon, hindi niya muna ito pinatay. Buhay niya yung nilapa hanggang sa maabot na nito ang puso ng kanyang biktima. Lahat ng nadakip nito noong mismong gabi, ganon ang dinanas. Bago rin ito iwan ng lugar, sinigurado nitong walang matitirang laman sa mga taong kanyang napaslang. Inilibing din ito ng aso ilang metro mula sa ilalim ng lupa upang hindi na yon mga lingasaw pa. Matapos ang ganoong mga pangyayari, agad naman yung bumalik, bakas sa katawan nito, ang mga dugong galing sa kanyang mga biktima. Paglapit naman ito sa kanyang asawa, agad naman yung nagpalit ng anyo. Magmula noong gabing yon, wala na silang narinig na usap-usapan ukol sa mga mamamatay tao. Ang mga kwento ukol dito, bigla na lamang naglaho na parang bula. Kahit nga mga tao noon sa baryong naghahanap din sa mga panauhing yon, hindi malaman kung bakit bigla na lamang itong nawala. Taon pa ang lumipas, ang dating kinakatakutang grupo ay nagsilbi na lamang panakot sa mga bata. Marami rin ang usap-usapang umiikot sa mga ito, pero lahat yon ay nanatiling haka-haka. Yung iba sinasabing nagbagong buhay ang mga ito, habang ang iba naman naniniwalang lumipat yon ng ibang lugar. Subalit, alinman sa mga kwentong yon, hindi ka panipaniwala para sa pamilya ni Olan. Sa lahat kasi ng taong nakatira sa baryo, tanging sila lamang ang nakakaalam sa katotohanan ukol sa pagkawala ng mga ito. Sa paglaki naman ng kanyang mga anak, nanatili pa ring nasa tabi nila si Karding. Matanda na rin ang asong yon at kasalukuyang nagkaroon na rin yon ng mga supling. Ang mga anak nitong hindi nila kayang maalagaan, ibinalik nila sa pamilya ng kanyang asawa sa Dubdob. Magpahanggang sa ngayon pinuno, nananatili pa ring alaga ng kanilang pamilya, si Karding, ang kinakatakutang bantay. Okay. Opinyon ko sa kwento. Totoo naman talaga na maski ako, mabalitaan ko sa ibang lugar na may ganitong klase ng aso, matatakot talaga ako ron. Pero alam nyo, pansin ko lang dito kay Karding, di naman siya talagang sobrang agresibo eh. Lalo na kung wala naman kayong gagawin sa pamilya neto nila Olan. Normal naman sa mga aso na syempre na pag pumasok kayo sa teritoryo niyan, hahabulin kayo niyan o di kaya kakahulan kayo niyan. 'Di ba? Lalo na maraming klase ng aso na sobrang territorial. Siguro ganun tong si Karding. Pero syempre pinagkaiba nito, nag-iiba ng anyo to tsaka alaga to ng aswang. 'Di ba? Pero ngayon ko lang narinig to na may ganito palang klase ng lahi ng aswang na kayang gawing isang yanggaw yung hayop. 'Di ba niyayanggaw nila tapos ginagawa nilang rektang aswang yung isang hayop. Hindi ko naman masabing sigbin kasi pag sigbin, pinanganak pa lang yun. Sigbin na yun eh. Pero ito, hindi, kaya nilang gawing aswang yung isang ordinaryong hayop. Di bang nakakatakot niyan? Paano pa kaya dun sa pamilya ng asawa ni Olan? Ano-ano kayang klaseng hayop dun yung niyanggaw nila? Tapos bukod pa ron, habang lumalaki yung hayop na yon, nagiging loyal yun sa amo nila. Depende na nga lang din, sabi dito sa kwento, kung papaano mo pakikisamahan yung hayop na yon.
'Di ba? So ako, ewan ko lang ha. Paano kaya pag nagkaroon to ng alagang, sabihin na lang natin na sobrang laking kalabaw. Tapos yang gawin nilang aswang. Gaano katindi yung abilidad nun? 'Di ba? Yun yung medyo tanong ngayon, 'di ba? Pero overall, masasabi ko sa kwento na to, sobrang ganda. Tsaka kakaiba talaga siya. Kasi nga, mula pagkabata, aalagaan mo eh. Tapos paglaki, magiging loyal sa'yo, di ba? Di tulad ng mga sigbin, na pag pinanganak yan, matik, loyal na yan sa'yo eh. Kahit ano pang gawin mo dyan. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Teka lang, meron pa tayong isang kwento. Diyan lang kayo. Ikalawang kwento, karanasan ni Paloy. Taong 1967, Bulabog, Sorsogon. Anak ng pamilyang magsasaka itong si Paloy. Siya ang ikatlo na kung saan sa panahong ito, nasa edad 16 anyos pa lamang siya. Literal na malayo ang bahay nila sa baryo, kaya sa isang buwan, isang beses lang siyang makapunta roon. Araw-araw, pamilya lang din niya ang kanyang nakikita, gawa ng sila lang naman ang naninirahan doon. Kung hindi ninyo na itatanong, nakatira sila sa tabi ng isang malawak na palayan. Pagmamay-ari ng pamilya ng kanyang ama ang lugar, kaya sa kanila napupunta ang kabuuan nitong kinikita sa mga araw ng anihan. Matrabaho man pero sulit naman ito pagbentahan na sa baryo. Bukod sa sila lang ang naghahati-hati, yun din ang pagkakataon ni Paloy para makapag-ipon ng pera. Pangarap niya kasing mag-aral ng sekundarya, kaya para matustusan ito, kinakailangan niya talagang magpagal. Suportado naman ng mga magulang niya ang kanyang pag-iipon, dahilan para hindi siya mabahala na baka may kumuha sa itinatago niyang salapi. Maliban doon, katiwa-tiwala naman ang kanyang mga kapatid, lalo pat lahat sila ay natatakot sa hagupit ng galit ng kanilang ama. Pero alam nyo, maliban sa pamamaraan ng pagdidisiplina nito, meron pa silang ibang kinakatakutan at yun ay yung baryo ng mga aswang na palaging ikinukwento ng tatay nila. Hindi alam ni Paloy kung pananakot lang ba ito o ano. Basta kapag nagbabahagi ng istorya ang tatay niya ukol dito, kinikilabutan talaga siya. Isa sa mga nagbibigay takot sa kanya ay yung pinatay na pari ng mga ito. Sinasabing ang ulo ng paring yon inilagay sa altar ng gabunan upang magsilbing palatandaan sa karamihang antingerong mapapadpad na hindi sila ordinaryo. Maliban sa rason na yon, naniniwala rin ang tatay niya pamamaraan ito ng mga nilalang para maiselyo ang mabubuting presensya na umiikot sa lugar na yon. Maraming beses nang nakapunta roon ang tatay niya, kaya halos lahat ng kasulok-sulukan ng baryo alam na nito. Nabanggit din ito sa kanila ang tungkol sa mga malalaking baboy at kambing na ibinibenta nito sa ibang lugar. Pagtatapat pa ng tatay nila, hindi mga orihinal na hayop ang mga nilalang na yon, bagkus mga aswang din ang mga ito. Ginagawa yon ng mga nilalang upang kumita ng malaking halaga ng salapi, gayon din ang makalikom ng pagkain na nagmumula sa ibang lugar. Sumpa kasi rito ang pananalo sa mga kababaryo, kaya kahit mamatay sila sa gutom, hindi sila nang aano ng mga taong tubo na rito. Dagdag pa ng kanilang ama, alam nito ang tungkol sa bagay na yon, dahil nung bata pa siya, palagi na siya roong sinasama ng namayapa nitong ama. At ang ama naman ito, nagmula rin sa baryo. May mga pinsan yun doong may masamang dugo, dahilan para malaya roong makapunta ang tatay nila. Kung tutuusin, pwede naman talaga sila roong bumisita, pero umiiwas lang sila. Dahil sa ganoong istorya, hindi niya maiwasang magkaroon ng karagdagang agam-agam ukol sa kanyang mga narinig. Ang isa sa nakaagaw doon ng pansin niya ay ang tungkol sa pinatay na pare. Hindi niya kasi mawari kung anong ibig sabihin ng mga nilalang sa ulo nito at naisipan pa nila itong itago. Sa kakatanong ni Paloy sa kanyang ama,
Napilitan yung ilahad ang mga kagimbal-gimbal na dahilan ng mga nilalang kung bakit nila ginagawa ang ganoong bagay. Dahil naniniwala silang banalang paring yon. Pagpapakita rin ito ng kanilang kapangyarihan. Hanggat nasa gabunan ng ulo ng pare, nangangahulugan itong walang makakatalo sa kanila. Wika ng tatay niya. Magmula noong narinig ni Paloy ang kasagutan, hindi na siya nag-asampa na malaman ang mga katotohanang bumabalot sa lugar na yon. Sa halip di na mabuhay sa takot, pinili niyang ipagpatuloy na lamang ang kanilang mga ginagawa sa lugar. Di na niya inisip ang tungkol dito, lalo pat alam naman niyang hindi siya roon pupunta. Ang kaso lang, pagsapit ng anihan sa bukid, may dumating na isang lalaki sa kanila na galing sa lugar na yon. Purong pinsan ito ng tatay niya, kaya hindi nila ito maaaring ipagtabuyan sa pamamahay nila. Sa pananalita nito, nalaman nila ang kakaiba nitong pakay. Niyaya nito ang kanilang ama na tumungo sa baryo dahil sa hinahanap ito ng kanilang lolong malapit ng bawian ng buhay. Nagabiso rin yun na isa lang ang isama para matandaan nyo ng kanilang pamilya. Hindi kasi pwedeng marami, lalo pat hindi sa lahat ng oras mababantayan nila ito. Mariinding inilahad ng lalaki, tanging ang anak niya lang na may bukas na pag-iisip ang karapat dapat na sumama sa tatay nito. Kapag wala siyang ganong anak, mas mainam na mag-isa na lamang siya. Nang malaman naman yon ng kanyang ama, hindi ito nagdalawang isip na abisuhan siyang maghanda. Alam naman kasi nilang magpamilya na sa lahat ng anak nito, tanging si Paloy lamang ang may interes pagdating sa usaping may kinalaman sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Nang marinig naman ng kanyang mga kapatid ang pasya ng tatay nila, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang natutuwa ang mga ito. Kadalasan kasi, kapag may lakad ang tatay nila, talaga namang nag-aaway-away sila kung sino ang sasama. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi ganon ang nangyari. Naunawaan naman ito ni Paloy, buhat na rin sa mga istoryang inilahad nito sa kanila. Pagtungtong ng dapit hapon, gamit ang kabayo ng pinsan nito, mabilis nilang tinahak ang daan patungong baryo. Naging tahimik siya sa kanilang paglalakbay, buhat sa dami ng katanungang bumabagabag sa kanyang isipan. Samantalang yung magpinsan naman, panay ang ginagawang pakikipagbiroan sa bawat isa. Sa tono ng pananalita ng tatay niya, para bang wala itong nararamdamang pag-aalala. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nga nila ang baryo. Magbabandang 8:00 na ng gabi nung marating nila ang lugar na yon, kaya wala na gaanong tao ang nasa labas. May makita man sila, gumagawa ng mga kakaibang bagay. Yung ilan sa mga ito, nagwawalis ng 10 oras, habang ang iba naman sumasayaw kahit walang tugtog. Medyo nakakapagtaka yon para kay Paloy. Ngunit pinagsumikapan niyang huwag makaramdam ng kaba. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang marating nila ang bahay ng kanilang kadugo, agad namang tumambad sa kanila ang mga kalalakihang nagluluto ng pagkain sa malaking kaldero. Habang nakaharap yon sa malaking siga, pansin ni Paloy ang masaya nitong pag-uusap. Hindi naglaon, nang mapansin na rin ng mga ito ang kanilang presensya, agad naman yung lumapit sa kanila. Yung ama niya, agad naman itong nakilala, kaya sa halip na roon yun makipag-usap, siya agad ang nilapitan ng mga ito. Kung hindi pa nga siya inakbayan sa balikat ng tatay niya, paniguradong hindi siya nito tatantanan. Sa pagpasok naman nila sa loob, matapos ang mga pangyayaring yon, doon pa lamang sila nagkaroon ng pagkakataon na pumasok sa bahay ng lolo ng tatay niya na malapit ng mamatay. Sa pagbukas ng pinto ng kanilang kasama, agad namang bumungad sa kanila ang nasa 7 kataong nasa sala. Pabulong na nag-uusap-usap ang mga ito
ukol sa kanilang mga gagawin sa oras na mawala na ang matanda. Nang mapansin naman ng mga taong yon ang kanilang pagdating, agad naman yung tumahimik habang masayang binabati ang tatay niya. Sa loob ng ilang oras nilang pagpapahinga, nagkaroon ng makabuluhang pag-uusap ang mga ito. Nalaman din doon ni Paloy na ang matandang malapit ng mamatay ay yung gabunang pumaslang sa paring minsan doong nanungkulan. Kaya rin sila ipinatawag ng mga ito ay dahil sa magsisimula na ang pagpili ng matanda sa bagong mamamahala sa kanilang pamilya. Nang marinig naman ng ama ni Paloy ang tungkol sa bagay na yan, pinili naman itong tumanggi sa nais mangyari ng lolo nito. Maliban kasi sa pangkaraniwang tao lang din ito, hindi yun mahilig makisawsaw sa mga paniniwala at gawain ng mga aswang. Harapan din itong inilahad na kaya sila tumungo sa lugar na yon ay dahil sa kagustuhan nilang mapagbigyan ng huling kahilingan ng matanda. Dahil sa kanyang sinabi, labis naman yung ikinagalit ng panganay nito. Kabilin-bilinan kasi ng ama nito sa kanila. Obligadong isali ang lahat ng kanilang mga kadugo upang wala sa kanilang mag-isip ng kahit ano. Ang hangad kasi nitong ipaalam sa kanila, pantay silang lahat. Walang pabor yung ibibigay sa mga anak, gayon din sa mga purong kamag-anak. Nang malaman naman ng kanyang ama ang tungkol dito, wala na rin yung nagawa kundi ang manahimik. Yung pakikipagtalo kasi nito, nagdudulot lang ng hindi pagkakaunawaan sa kanilang panig. Nang mapansin naman yon ng panganay na anak ng gabunan, mahinahon naman yung tumayo, kasabay ng pagwika nito ng, Pumasok na kayo. Sabi ni ama magpakita kayo sa kanya pagdating niyo rito. Bilisan niyo na. Kanina pa kayo nun hinihintay. Dagdag pa nito na, pagkatapos nilang mag-usap, tumungo sila sa labas ng bahay para makisalo sa hapunan ng mga ito. Nang marinig naman nila Paloy ang sinabi ng lalaking yon, minabuti naman nilang pumasok na sa isang nakasaradong silid kung saan naroon ang matanda. Pagbukas naman ng kasama nila ng pinto, tumambad sa kanila ang isang matandang hukluban na nakasuot ng purong itim. Halatadong kuba ang taong yon, at sa estado nito, parang may ginagawa yung kakaiba sa matandang nakaratay na sa isang lumang higaan. Bukod kasi sa naabutan nila itong nagsisindi ng mga itim na kandila, may mga naririnig din silang usal na nagmumula sa bibig nito. Natahimik lamang ang nilalang na yan nang maramdaman nito ang kakaibang presensya ng taong pumasok. Pagsilay naman ito sa kanilang dalawa, dali-dali naman yung lumapit upang sila'y paalisin. Kaso lang, habang tinutulak sila nito pabalik sa labas ng pinto, narinig nito ang utos ng matanda na huwag ipagtabuyan ang kanyang mga bisita. Kahit hinang-hina na rin ng taong yon, nagpumilit pa rin itong umupo para lamang masilayan sila. Nang masipat naman yon ang kanyang ama, nagmamadali naman yon doong lumapit. Si Paloy naman tahimik na sumunod sa likod ng tatay niya, ganon din ang kuba. Pagharap nila sa lolo nito, kitang-kita niya ang nanlulumo nitong mga mata, indikasyon na labis siyang natutuwa, buhat sa pagtanggap nila sa pakiusap nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nagsimula nang magsalita ang matanda ukol sa pakay nito sa kanyang ama. Ayon sa matandang yon, marami siyang nais ihabilin sa ama ni Paloy. Bukod kasi sa tiwala siya rito, alam niya ring sa lahat ng kanyang kamag-anak, tanging yun lamang ang walang interes pagdating sa mga karunungan niyang tangan. Mariin din itong inilahad, nag-aalala siya para sa kanyang mga anak. Sa oras kasi na maipasa niya ang kanyang bertud sa kanyang panganay, hindi malabong mag-away-away yun lahat. Naniniwala rin itong bawat isa sa mga anak niyang yon gagamitin ang kanilang kakayahan para mapanghawakan ang ulo na matagal na niyang inaalagaan. Nang marinig naman ng kanyang ama ang tungkol sa sinabi nito,
Walang pagdadalawang isip naman yung nagtanong sa nais nitong ipagawa. Aminado kasi yung nalalabuan sa mga sinasabi nito, kaya hanggat maaari nais nitong maging malinaw ang lahat. Pagkarinig naman doon ng matanda, agad naman itong sinenyasan ng kuba na manahimik, kasabay ng pagbulong nito sa kanila ng, Nais kong sa'yo mapunta ang ulo ng paring hawak ko. Alam kong mahirap ito para sa'yo, Nuling, pero ito lang ang tanging paraan. Sa aming lahat na naririto ngayon, ikaw lang ang pangkaraniwan. Yan ang rason kung bakit isinama kita sa mga pipiliin kong magtatanga ng aking karga. Hanggat malakas pa ako, gusto kong maging buo ang pamilya ko, bago at pagkatapos kong mawala. Magagalit sila sa iyo, Nuling, sa aking gagawin. Kaya maging handa ka. Pagkalahad nito ng mga katagang yon, meron itong ipinakuha sa kuba na isang maliit na libro. Nakabalot ito sa pulang tela na agad namang isinilid sa bulsa ng tatay niya. Pagbalik naman nila sa kinaroroonan ng matanda, doon nila nakita ang nakangangang ulo ng pare sa ibabaw kung saan yon nakahiga. Ayon kay Paloy, napakaputla na ng ulong yon, pero nakapagtatakang may lumalabas pa ring dugo sa pinagputulan nito. Kung hindi rin siya nagkakamali, ilang dekada ng patay ang pare. Wala rin siyang ideya kung papaano yun naging posible, gawa ng maging siya man, hindi maipaliwanag ang mga bagay na kanyang nasisilayan. Sa pagpapatuloy naman ng pag-uusap ng dalawa, ibinahagi na ng matanda kung kailan at kung saan ito ibibigay ang ulo. Kampante yung makakaabot sa araw na yan dahil hanggat hindi niya pa naipapasa ang tangan niyang bertud, mananatili siyang buhay alinsunod sa tangan nitong sumpa. Sapat na ang mga oras na yon upang maisakatuparan nila ang kanilang mga plano. Matapos naman nilang mag-usap, minabuti naman nilang lumabas na. Iniwasan na rin nilang gumawa ng mga bagay na ikakaagaw pansin ng mga kadugo nila nang sa gayoy hindi mabulilyaso ang plano ng matanda. Paglabas naman nila sa silid nito, diretso silang pumunta sa labas ng bahay. Nadatna nila ang mga kadugo nila roong kumakain ng mga karneng hindi man lang nahiwa. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, karne lang talaga ang paborito nito. Di nila yun sinasabayan ng kanin, maging sa mga pagkaing malimit kinakain ng mga taga roon. Kasuka-suka rin ang pamamaraan ng pagkain ng mga ito, dahilan para mawalan sila ng gana na sumabay. Ayon sa kanyang ama, mas mainam na gano'n ang naramdaman nila. Yung mga nilalantakan kasi nitong pagkain, purong mga karne ng tao. Para sa mga aswang, nakakadagdag yon ng buhay, pero para sa mga ordinaryong kagaya nila, yon ay nakakalason at nakakamatay. Dumaan pa ang mga araw. Nasaksihan nila Paloy ang mga kakaibang pangyayaring unang beses pa lamang nilang maranasan. Ayon sa kanya, lahat ng bagay sa lugar na yon, pawang kakaiba. Wala ka rawang makikitang normal, kahit sa mga kagamitan nito sa bahay. Di lang yan, habang tumatagal mas lalo ring naging katakatakot ang kanilang mga nasisilayan. Harap-harapan na kasing nakakakita ng taong kinakatay noon si Paloy na siya namang gabi-gabi niyang nagiging bangungot. Hindi rin siya raw nakakatulog ng maayos buhat sa mga nilalang na gabi-gabing lumalapag sa bubong ng bahay. Pagkaraan pa ng 1 linggo nilang pananatili, dumating na nga ang araw ng pagpili. Kagaya ng inaasahan, sa panganay nitong anak na punta ang bertud na tanga nito. Ang iba rin sa mga kagamitan ng lolo ng tatay niya, ibinigay sa mga anak nito. Yung mga peraso naman ng mga koleksyon nitong mutya ng kaliwa, ibinigay sa mga kadugo nilang napili. Bawat isa sa mga gamit na yan, nagtatanga ng malalakas na kapangyarihan, kaya na may lahat ng nakakuha ng biyaya na tuwa.
Matapos naman ang nangyaring pagpapasa, agad naman nilang nasilayan ang mabilis na panghihina ng matanda. Bago pa man ito mawala ng ulirat, ipinakita nito sa lahat ng kanilang mga kadugo ang pagpapaabot nito sa hukluban ng isang karton na nakabalot sa telang itim. Hindi inilahad ng matanda kung ano nilalaman nito, dahilan para magsilbi yung katanungan sa lahat ng nakasaksi. Nang akmang magwawakas na ang pagpapasa, bahagya naman silang binalot ng katahimikan matapos nilang marinig ang isa sa mga kadugo nila na nagtatanong ukol sa ulo ng pare. Yun kasi ang kanina pang hinihintay nito, dahil naniniwala yon sa lahat ng karga ng matanda, yon ang may malakas na kapangyarihang tinatangan. Pagkarinig naman ng matanda sa sinabi nito, nang hihina naman yung sumagot dito ng, Hindi na kailangan pang malaman kung saan ito napunta. Pag-aawayan nyo lang yon kapag nagkataon. Ang masasabi ko lang, ipinalibing ko na ito sa lugar na hindi ninyo magtatagpuan. Tapos na ang trabaho ng pare sa ating angkan. Huwag nyo na siyang gambalain pa. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yan, nagsilbi naman yung isang malaking palaisipan para sa lahat ng mga nakarinig. Gayunpaman maging ang mga ito, aminadong hindi na nila malalaman pa ang tungkol dito. Matapos naman ang nangyaring okasyon, ora mismo sinamahan sila ng hukluban patungo sa labasan ng baryo. Bilang yun kasi ang nagsilbing pansamantalang namumuno, walang kayang makipagmatigasan sa utos nito. Dahil sa pansamantala nitong kapangyarihan, nagkaroon ng kalayaan sila Manoy Nuling na umuwi ng hindi natatanong. Sa paglipas pa ng mga araw, kahit papaano nanumbalik ang kanilang mga normal na gawain sa baryo. Unti-unti na ring nalilimot ni Puloy ang tungkol dito, samantalang ang kanyang ama naman hindi tumigil sa pag-aaral sa libretang ibinigay ng lolo nito. Huli na rin niya nang malaman na ang laman pala ng libretang yon ay iba't ibang pangontra para sa aswang. Noong una hindi nila mawari kung para saan nila yon gagamitin, pero ilang araw pa ang lumipas, napansin ng tatay niya ang tila bang pag-aaligid sa pamamahay nila ng mga kadugo nilang taga roon. Ilang beses din nila itong sinubukang kausapin pero sa kasamaang palad naging mailap ang mga ito. Dahil sa pangyayaring yan, wala namang nagawa ang tatay niya kundi ilibing ang ulo ng pari sa pinakagitnang bahagi ng bahay nila. Ginamit na rin ito ang kakayahan ng mga libreta para makagawa ng iba't ibang uri ng pangontra. 3 araw ang nagawa nitong preparasyon hanggang sa dumating na nga ang gabi ng pagsalakay. Linggo ng gabi, kung saan kabilugan ng buwan, nagimbalang kanilang pamilya dahil sa mga huni ng aswang sa buong paligid. May mga naririnig na rin silang pagaspas ng malalaking pakpak, senyales na nasa itaas lang ang mga ito. Dahil dito, agad namang nagising ang bawat isa sa kanila para makiramdam. Upang maging ligtas naman, nagtipon-tipon sila sa sala ng bahay kung saan naroon ang matibay na kisame at mga dingding. Pagramdam naman ng kanyang ama na ligtas na sila sa lugar na yon, agad naman niyang kumuha ng sundang na ibinabad nito sa mainit na tubig na merong asin. Nagpahid na rin ito ng langis na nilubugan ng mga kabayong tubig bilang pauna umanong depensa sa katawan niya para hindi siya basta-bastang masusugatan. Ilang minuto pa ang lumipas, nang maihanda na nito ang lahat, bumulong ito ng 7 buhay na salita, sabay halik sa pahina ng libreta kung saan yun kumuha ng usal. Matapos nun, nagpaalam yun sa kanila na lalabas ng bahay para kaharapin ng mga nilalang. Alam kasi ng kanyang ama, hindi matitinag ang mga ito sa mga pangontra lang. Dagdag pa nito na, kung sakali ring nalaman na nitong tungkol sa pagtatago niya sa ulo ng pari, hindi malabong tanging pakikipagpatayan na lang din ang nag-iisang paraan
upang tuluyan sila nitong lubayan. Dahil sa ganoong haka-haka ng tatay niya, wala na yung nagawa kundi ang makipaglaban sa mga kadugo nila. Mahirap man yung gawin para sa kanyang ama, naging matatag ito para sa kanilang magkakapatid. Sa paglabas naman ito ng pinto, agad namang humanap ng pagsisilayan itong si Paloy. Habang yung mga kapatid niya inuuna ang kaligtasan ng mga ito, siya naman pilit ipinagsasawalang bahala ang nararamdaman niyang takot, masaksihan lamang ang napipintong pakikipaglaban ng tatay niya. Hindi naglaon. Pagsilay naman niya sa labas ng bahay, tumambad ang kanyang ama, na kasalukuyang nakikipag-usap sa dalawang tiyuhin niyang minsan na rin niyang nakaharap. Habang nagpapaliwanag ito, pansin naman niya ang kawalan ng pagtsatsaga ng mga nilalang na makinig sa paliwanag ng kanyang ama. Maya-maya pa, nang mapansin naman yon ng tatay niya, doon na yon nagdesisyong tumigil. Dahil sa ginawa nito, pansamantalang binalot ng katahimikan ng buong paligid. Bawat isa maiging nakikiramdam sa kilos ng mga katunggali nila. Matapos naman yung mapansin ng kanyang ama, bigla naman yung humugot ng sundang, kasabay ng pagsugod nito sa mga kadugo nitong aswang. Sa isang iglap, nagkaroon ng pagbabaka sa pagitan ng kanilang mga puwersa. Habang pinagtutulungan noon ang kanyang ama, takang-taka naman noon si Paloy, gawa ng hindi niya yun nasisipat na nasusugatan ng malubha. Kung hindi pagkapunit ng damit ang nakikita niya rito, mga mababaw na galos na animoy parang kalmot ng pusa. Dagdag pa ni Paloy na, kung iisipin, napaka-imposible naman ang ganoong pangyayari, dahil unang-una, di hamak na matatalas ang kuko ng mga ito. Mapuwersa rin ng mga nilalang na yon, dahil sa isang pag-atake lang, kaya nitong pumutol ng sanga. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipagbuno doon ng tatay niya, nagsimula na ngang umatras ang mga ito matapos yung makapatay ng 3. Harap-harapan itong ipinakita sa mga kadugo nila na hindi yun natatakot na pumatay ng mga taong malapit sa kanya. Mariin din itong inilahad, aso ang turing niya sa mga ito, buhat sa mga masasama nitong gawa. Dahil sa sinabi ng kanilang ama, nagdulot naman yon ng hindi maipagkakailang galit para sa mga aswang nilang kapamilya. Sa loob ng ilang araw, nagpatuloy ang pakikipagbuno ng mga ito hanggang sa hindi naglaon tumulong na rin sa kanila ang huklubang minsang nagpapagaling sa lolo ng tatay niya. Dahil sa lakas ng hukluban, kung kaya't nagawa niyang magwagi. Nang makapaslang na siya ng halos kalahati sa kanilang mga kadugo, doon na yon nakaramdam ng pagkasindak. Hindi naglaon, buhat sa kawalan ng puwersa para makipaglaban, minabuti na rin ng mga itong umiwas. Yung hukluban naman, nagdesisyon ng hingin sa kanila ang ulo ng pari kapalit ng pag-alis nito sa lahat ng markang pantunto ng kanilang mga kadugo. Sa pamamagitan kasi ng pag-alis ng ganoong uri ng marka, hinding-hindi na sila nito mahanap pa. Naging pabor naman yon sa tatay niya, kaya agad nitong ibinigay ang ulo ng hindi na pinag-iisipan. Pagkakuha naman dito ng hukluban, agad naman yung umalis ng hindi na nagpapaalam. Matapos nun, wala na silang naging balita ukol sa kinaroroonan nito. Habang tumatagal, medyo napapaisip na rin ang kanyang ama kung tama ba ang ginawa niya. Magpahanggang sa ngayon, pinuno, nananatiling palaisipan para sa kanila kung ano ang totoong kakayahan nito at kung nasa na nga ba yung ulo ng pare na hawak ng kabunan. Okay. Opinyon ko sa kwento. Nakakatakot yung ganitong klase ng mga kwento, no? Yung tipong
O sabihin mo nang nasa angkan ka ng mga aswang pero kayo yung natitirang normal sa angkan ninyo. Kaso nagpatawag ng pagpupulong yung pinakaulo. Wala ka magagawa kundi sumama talaga Kasi kung hindi ka sasama, kung hindi ka mapapahamak, malamang sa malamang pamilya mo yung pwedeng mapahamak sa pangyayaring yun. Kita ninyo yung ginawa ng tatay ni Paloy. Alam naman nating lahat pare-pareho na no choice siya. Pero syempre, bilang pinatawag ng ulo ng angkan, pupunta't pupunta siya. Tapos ang masakla pa nito, sa kanya binigay yung pinakamalakas na tangan. Yun nga, yung ulo ng pare. Alam nyo, nakakatakot yun Kasi, kung ganito kalalakas yung mga ganitong uri ng nilalang, though meron naman silang kamatayan kasi sinabi dito sa kwento na namatay yung lolo ng tatay niya Hindi pa rin nakakakampante yun. Paano kung ilang daang taon nang nabubuhay yun? Ilang pari na yun tinapos nun. Tapos ang pinaka-mission niya sa mundo, yung pinaka-banal o pinaka-malakas na paring makakaharap niya, kailangan mapatay niya yun tapos makuha niya yung ulo. Pagkatapos nun, tapos na yung mission niya. Pwedeng ganun, di ba? Paano kung hindi pa doon nagtatapos yung mission niya? Paano pa yung ibang paring mabibiktima? O, pagpalagay na natin na hindi lang pare. Paano yung matataas na manggagamot, mga dibino, mga higlikas? Paano kung ulo na nun yung mga makuha nitong gabunan na to? Diba? Katakatakot na lakas na naman yun. Tsaka dagdag puwersa sa kaliwa. Ending, alam naman nating lahat ng mangyayari. Siyempre, maraming mamamatay. So, para sa akin yung mga ganitong klase ng kwento, sana marinig to kung sakasakali man ng mga malalakas nating dibino dyan. Tapos isa-isahin nila yung mga ganitong uri ng nilalang. Yung nangongolekta ng ulo ng mga semi-banal na tao sa mundo. Para matigilan lang, para matapos na yung ganitong gulo. Yun yung nakita ko sa ganong kwento. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Gandang umaga, gabi, o kung nasan man kayo. Meron tayong iaalok sa inyo na bago. Alam nyo, kung meron na kayo nito, Gumamela Celis, 10 Elements, tapos yung mga dignum natin na medalyon, San Benito. Sobrang gandang i-partner nito, lalo na kapag magdadasal kayo. Ano ba to? Ito yung tinatawag namin bago ngayon na insenso ni Pinuno. Ito yung packaging niya. Ano siya? Tapos ito yung pinaka mismong insenso. Yan. Tapos kung mapapansin ninyo, dyan sa YouTube channel ko, sa Ang Pinuno, meron shorts dyan na tungkol dun sa kamay ni Jesus, dun sa Bicol. Dito ko kinuha yung concept nun. Nakalagay siya rito sa golden pouch natin. Ito siya. Yan ang ganda. Yan di ba? Kuwang-kuha niya. Yung nasa kuweba, nung napasukan namin. Yung kuweba na yun, yung kamay ni Jesus dun, tuwing mahal na araw, kinukwento nung tour guide namin na maraming albularyong pumupunta ron para magpabendisyon ng mga karga nila o kumuha ng mutya. Doon ko nakuha yung concept na yan, di ba? Ang ganda. Ano ba silbi nito? Ito yan. Kapag magdadasal kayo, pinakamagandang araw, Tuesday, Wednesday, Saturday, tsaka Friday. Pinakamagandang oras, kayo na bahala. Pero pinaka-the best para sa akin talaga, alas 6. Kahit sino naman sa inyo siguro alam na yan. Lalo na yung mga talagang nagpa-practice, yung mga talagang nagdarasal para sa lihim na aral. Alas 6 talaga yan. Ito yung pinaka-insenso natin. Yan siya. So, kahit nasa loob kayo ng bahay, kahit nasa opisina kayo, pwede nyo sindihan to. Kasi ito nyo siya lalagay. Yan. Tayo nyo ganyan. Check nyo. Tapos habang nakasindihan, sabayan nyo na ng dasal. Lalo na nga yung sinasabi ko kanina, yung may mga Gumamela Celis, to, saktong-sakto yan, to yung pinapakain nyo to ng dasal. Sabayan nyo yung pagsindi ng insenso. Kahit hindi naman araw-araw, kung kailan lang yung libre nyong oras, o yung magandang araw para sa inyo, the best siyang i-partner, lalo na sa mga karga niya yan. Tsaka yung mga kumuha rin sa amin ng mutya noon, pwedeng-pwede nyong i-partner yan. Bango. Yan. Tsaka kahit wala kayong orasyon, kahit wala kayong dasal, wala kayong kailangan dasalan, sindi lang kayo sa bahay niyo nito. Araw-araw kahit alas 6. Lalo na kung yung bahay ninyo, may mabigat na problema, puro negative energy, sobrang ganda nito, pampataboy. Yan, sakto yan yun. Magtataboy tayo ng mga negative energy rito sa kwarto. Ayan, kaya kung interesado kayo, yung link neto nasa baba lang ng video na to, tsaka yung ibang link nasa description ko lang. Makikita nyo yan. Click nyo lang yun. Yan, makakabili na kayo yan. 20 pieces nga pala to.
Kaya sobrang tagal nyo itong gagamitin. Lalo na kung once a week lang kayo magdadasal. Basta depende talaga sa paggamit ninyo. Yun lang. Salamat.